Magandang araw mga kabataan at OFW, mga kababayan. Welcome back sa #WalkWithLan. Ito po si Lan ng channel na ito na nagsa-celebrate po tayo ng pang-anim na taon natin. Kung saan hindi tayo natatakot magsalita ng katotohanan sa gitna ng ingay ng politika. Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, deep dive tayo sa isang early bombshell ayon sa latest WR Numero Research Survey. Si Pasig Mayor Vico Soto, si Davao Representative Paulo Duterte at si Davao Mayor Baste Duterte ay nasa top 6 ng 2028 Senate race. Shock ba? O predictable? Today intellectual breakdown with facts, critical questions at witty insights para hindi tayo mabola ng spin. Target natin, inform youth at OFWs na gusto ng totoong usapan. Hindi chismis. Stay till the end of for my bold predictions at membership call. Hit like kung curious kayo. Subscribe for more unfiltered politics. Let's go for a couple of minutes of value. Walang time waste. Una, facts muna bago opinion. Base sa WR Numero Research, isang reputable pollster, si Vico Soto ang consistent top-notcher or near top sa recent senatorial preferences. Kasama siya sa top 6, kasama ang Duterte brothers, Paulo at Baste nasa 5th to 6th range. Depends sa exact latest drop with strong regional support from Mindanao. Why sila? Si Vico muna. Kilala sa progressive governance sa Pasig, flood control, education reforms, anti-red tape, youth appeal malakas dahil approachable at tech-savvy. Critics says, dilawan leanings pero record niya shows results over rhetoric. Duterte brothers Paulo as congressman, Baste as mayor, continuation ng strongman brand ni PRRD. High name recall, tapang at malasakit, narrative, pero critical question political dynasty ba ito? Sa isang bansa na may anti-dynasty bill spending, paano natin i-balance ang voters' preference versus systemic reform? WR1 shows split opinions on dynasties. Maraming Pilipino pro-ban pero practice pa rin ay parang family reunion sa Senado. Reunion na may budget billions. Intellectually, let's dissect. 2028 is wide open post-2025 midterms. No clear frontrunners pa for higher posts. Pero Senate is battleground for kingmakers. Vico represents new politics, data-driven, transparent, Duterte bros continuity of Dutertismo, war on drugs legacy with ICC shadows, infrastructure push. Para sa mga kabataan, alamin nyo, track records Vico's Pasig transformation versus Davao security focus. Sa mga OFWs, sino ang magpupush ng better labor rights, remittances, protection? Critical lens surveys early pa. 2 years to go, baka mag-shift with events like economy, scandals. Analyst says, strong support now could snowball. Pero history shows volatility. Recall, 2022 shifts. Parang basketball, early lead, advantage, pero endgame ang importante. Huwag magpa-hype ng poll lang, demand accountability. Para sa mga kabataan, this poll signals hybrid future, progressive plus populist. Engage vote, run for SK, discuss online. Sa mga OFWs your absentee votes matter. Sino ang mag-aalaga sa inyo abroad? Better consular services, economic policies. Critical tayo dito Media bias check. Some outlets hype top 6 without full methodology. WR Numero uses solid sampling pero always cross-check with Pulse, SWS. Fact, voter turnout slow among youth OFWs. Change that, ladies and gentlemen. Hypothetical question lang, slate, Vico for reform, Duterte's for stability. Pros, cons, debate style. Mga kaibigan ko, while thinking deeply about politics, stay informed comfortably. For my fellow researchers and watchers, get this via Shopee, Lazada. Wireless earbuds, perfect for listening to podcasts on Philippine history while commuting or abroad. Portable power bank para hindi malobat sa live Senate hearings. Books on Philippine politics history. Build your intellectual arsenal. Available cheap Fitness tracker to manage stress from political news. Noise cancelling headphones for focus, analysis sa noisy environment. Multi-port
fast charger for your phone, tablet, habang nagre-research. This help you stay sharp. Affiliate supported. Salamat sa support, mga kaibigan. Okay ha, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Exclusive question and answer ha, early access at more deep dives for members. Ano prediction natin ha mga kaibigan? Tayo po ha, talaga lang lang po tayo. Pero bago tayo mag-conclude, huwag tayo maging kampante. Ha? Let's extend the discussion with hard truths, risks, realities, at future scenarios para sa 2028. Una, ang political dynasty question. Ang Duterte brothers entering the Senate would mean three Dutertes in high positions potentially. Paulo already in Congress, Baste as mayor, and if both wins in Senate, talagang tapos mananalo pa si Vice President Sara Duterte, tatlo na sila. Pero anyway, ganun talaga yun. Si Vico Soto din naman, pag nakapasok, dalawa sila. Sa Senado, ang kanyang uncle na si Tito Soto at siya. No? History lesson. Noong 2019 at 2022, name recalled political machinery won big. Pero tignan natin ang data. Pulse Asia at SWS surveys consistently show majority ng Pilipino support anti-dynasty law. Pero bakit ba hindi pa rin ito nakakapasa? Kasi mga dynasties mismo ang nasa poder. Critical point, voter maturity test ito. Si Vico Soto naman, malakas ang appeal sa urban, educated at youth voters. Pero ang tanong, kakayanin ba niya ang national stage? Pasig is progressive, pero national politics is brutal. Meron silang dilawan tag, pero facts show how he's more independent. Will middle ground voters embrace him or label him? Para sa mga OFWs, alamin nyo ito. Sa 2028, sino ang magtataguyod ng Overseas Voters Act improvements? Sino ang lalaban para sa better consular protection against illegal recruitment at higher remittances support? Both Vico and Duterte have strong local governance records, pero national impact pa ang kailangan nating tanungin. Sa mga kabataan, kayo ang future 2028, marami sa inyo ay first-time voters. Huwag kayo magpa-blind sa surveys. Early polls are like jumbotron sa basketball. Nakaka-excite pero hindi pa final score. Possible scenarios. Tayo optimistic. Vico brings reform plus Duterte's bring strong leadership, balanced Senate yan. Risky. Dynasty fatigue or over-concentration of power. Wild card, big scandals, economic crisis, or new faces like Rafael Tulfo types na consistent sa surveys. Parang Tinder sa politika o Bumble, left side sa puro pangalan, right swipe sa track record at plataforma. Huwag mag-swipe right dahil lang sa survey. Comment ngayon, risky kung dynasty ang worry nyo. Balance kung okay lang or Vico only, Duterte strong para sa preference ninyo. Top comments feature kung sa susunod na video. Additional facts lang, WR numero survey methodology uses 1,200 to 2,000 respondents with margin of error 3%, plus minus 3%. Reliable pero 2 years pa bago ang eleksyon, maraming pwedeng magbago. Inflation, crime rates, infrastructure, wins losses, at international issues like US-Philippines Sea. Huwag tayong maging emotional voters. Gamitin ang utak, basahin ng platforms, suriin ang financial disclosures at tanungin, ano ba talaga ang nagawa nila? Hindi lang ang sinasabi nila. Prediction ko Vico Soto will likely stay in top 3 hanggang election period dahil sa strong urban at youth support. Duterte riders will ride Loyal's wave pero kailangan nila ng national appeal beyond Mindanao. Overall, expect a very competitive 2028 Senate race. Salamat sa pag-stay hanggang dito sa mahabang ilang mga minuto na analysis. Ito ang klase ng deep, intellectual at walang kinikilingan na usapan na kailangan natin.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Like, share sa inyong OFW groups at barkada, subscribe at i-bell ang notification. Comment kung ano ang gusto ninyong topic. Stay critical, stay witty, stay informed. Para sa bayan, mabuhay po ang Pilipinas.